Mukhang nagdilang anghel nga ang former President Rodrigo Duterte matapos lamang ang kanya naging pagsuporta sa Sagip Party List Representative na si Rodante Marcolita at sinabing ito ang kanyang number 1 senator sa midterm election. Kumpirmadong nanguna na sa senatorial preference survey ang Sagip Party List Representative kung saan pinataob ang mga kilalang mga pangalang tatakbo rin sa nasabing posisyon. Isinagawa ang nasabing official survey kung saan tinanong nila ang mga botante na kung ngayon mangyayari ang halalan, sino ang kanilang ibubotong 12 senatorial aspirant sa darating na 2025 midterm elections. Sa inilabas ng Commission on Election, 66 nag-aambisyong maging senador. Laglag sa listahan ang mga dating senador na sina Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, gayon din ang kilalang Makabayan Black member na si Arlene Brosas na nakakuha lamang na ika-38 pwesto at ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na nalaglag din sa listahan na nasa ika-35 pwesto. Laglag din sa Magic 12 sa naturang survey ang mga dati at nooy senador, maging ang mga senatorial bet ng Marcos admin. Bigong magapasok sa top list ang People's Champ na si Manny Pacquiao, incumbent senator at re-electionist na si Lito Lapid, Panfilo Ping Lacson, President Sister Aimee Marcos, Pia Cayetano, broadcaster Erwin Tulfo, Bong Revilla, former Senate President Tito Soto, Camille Villar at former DILG Secretary na si Benhur Abalos. Sa nasabing official ranking, ika-13 pwesto lamang ang nakuha ng former senator na si Ping Lacson. Ang doktor na social media influencer naman na si Dr. Richard Mata nakakuha ng 14th spot na sinundan ng President Sister na si Aimee Marcos na nasa ika-15th spot na pinaniniwala ang malaki ang naging epekto matapos ng tila hindi nito pag-amin sa mga di umano'y bisyo ng kanyang kapatid. Nasa ika-16 na pwesto ang dating senador na si Gringo Honasan na nagsilbing cabinet secretary ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. At mula sa number 1 spot, laglag sa 17th spot ang controversial congressman na si Erwin Tulfo na sinundan ni Ariel Querubin sa 18th spot na sinundan ng former Senate President na si Tito Soto sa 19th spot. Jesus Henlo Jr., Bin Tulfo, Manny Pacquiao na nasa ika-22 pwesto, Francis Tolentino nasa 23rd spot, Norberto Gonzales na nasa ika-24th spot na siyang tumakbo pagka Vice Presidente na kalaban ni BP Sara noong 2022 elections. Pasok sa Magic 12 ang PDP laban senatorial candidate at lawyer na si Raul Lambino, gayon din ang TV host at philanthropist na si Willie Rebillami at aktor na si Philip Salvador na nakakuha naman ng ika-10 pwesto. Pasok din sa nasabing listahan ang governor noon ng Ilocos Sur na si Chavit Singson, ang congressman na si Bonifacio Busita ang nasa ika-8 pwesto naman sa nasabing senatorial preference survey. Gayon din ang former executive secretary na si Attorney Vic Rodriguez ay pasok din sa nasabing listahan na nasa top 7 naman. Pasok din sa senatorial lineup ang PDP laban candidate na si Jimmy Bundok na nasa ika-6 na spot. Pasok sa top 5 ang doktor na si Willie Ong, ang re-electionist at PDP laban na senatorial candidate na si Bato de la Rosa na nakuha ang ika-4 na pwesto. Umangat naman sa third spot ang televangelist at controversial pastor at KOGC founder na si Apollo Kibuloy, habang top 2 naman ang re-electionist at kilalang Duterte ally na si Senator Bongo. At ang nag-number 1 sa nasabing Archlight Followers Senatorial Preference Survey ang Sagip Party List Representative na si Rodante Marcolita na siyang mas binoto ng maraming Pilipino para manguna sa 2025 midterm elections. Hindi na raw nakapagtataka kung bakit pare-pareha nalaglag ang mga administration bets sa 2025 midterm elections dahil bukod sa paulit-ulit na raw ang mga apelyido at nagre-re-electionist sa senatorial lineup, tila wala na raw tiwala ang taong bayan sa mga taong ito magmula nang bumaligtad ang kanilang paniniwala at di umano'y ipagkaluno ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte katulad nila Erwin Tulfo, Benhur Abalos, Bong Revilla,
Amy Marcos at Manny Pacquiao na kilalang nooy sumuporta sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte at siyang sinuportahan naman ng administrasyon maging ni Sara noong 2019 senatorial elections. Tila minarkahan na ng taong bayan ang mga pangalang ito kaya hindi na raw nakapagtataka kung bakit hindi pumasok sa 12 senador na ihahalal ng taong bayan base sa Archlight Senatorial Preference Survey. Mukhang tapos nga rin daw ang pangarap nila Arlene Brosas at Franz Castro na di man lang umabot sa top 20 ng Senatorial Preference Survey ng Archlight kung saan laglag sa 35 at 38 spot ang mga kilalang makabayan black member. Mas tiwala pa raw maraming Pilipino sa panahon ngayon sa mga pangalang tila bago sa kanilang pandinig at alam nilang hindi magnanakaw. Di kaya ng mga paulit-ulit na nangangarap na mabalik sa pwesto bilang senador. Para sa kanila, hindi na raw iboboto ng maraming Pilipino ang mga minsan na nanggamit lamang sa ating Pangulo at patuloy na nagbubulag-bulagan sa kasalukuyang ginagawang pagnanakaw ng ilang mga nasa gobyerno. Kaya dapat lamang raw mabigyan ng panibagong mukha ang Senado at dapat makapaghalal ng mga totoong may malasakit sa mga Pilipino. Hindi raw nila pinagsisisihan na ibinoto bilang pasok sa Magic 12 ang mga senatorial aspirant na sina Vic Rodriguez at Representative Marcolita dahil alam nila na hindi ito loyal sa mga politiko kundi loyal sa kung ano ang pangangailangan ng maraming tao. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Sige, Jud mo! Lain ra ba ng mga Bisaya? Lain ra ba ng si VP Inday? Diba? Sabi pa nga ni Tatay Digong, be careful of that woman. Itatapon sa West Philippines. Ay, nako, diba? Tigilan nyo na kasi si VP Inday Sara, diba? Magtrabaho kayo para sa bayan, hindi yung puro Duterte ang focus nyo. Grabe, no? Tumatapang talaga si VP Inday. And as time goes by, no? Grabe yung mga pasabog ni VP Inday. And abangan natin. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Tama. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Diba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Tama. Yung bansa. Tama. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Tama. Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas? Kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float? Ng mga importante sa Noche Buena ng mga bahay-bahay. Diba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangyayang tissue. Let this soft mineral melt in your mouth. Kung huwag niya nang ina-answer kasi sa sobrang dami natin, tissue lang sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niya i-off sir kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay,
Hindi ako umiyak, hindi ako nagko-cocaine. Lamig yung aircon. Hindi ko nagko-okay. Okay. So yun, hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Tama. Ako ganit. Sabi ni Saya pa, dawat-dawat raman na. Tama. Diba? Dawat-dawat ra na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. Tama. I am a subject of Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, Actually, may point talaga si VP Inday Sara, di ba? Pag presidente ka at vice president ng bansa, di ba, your feelings, hindi yan importante. Ang importante dito, yung nararamdaman ng mga taong bayan, ang importante ay nakikinig ka sa mga tao, Mr. President. Hindi ka kasi nakikinig, Mr. President eh. Ang ginagawa mo, Mr. President, ang daming yung, lalo na itong gobyerno na to, ang daming yung mga diversional tactics para malihis, no, ang mga Pilipino sa pagtingin sa kung ano ang totoong issue. And kitang-kita mo naman mga lords, no, na si VP Inday Sara, iniisip niya talaga, di ba, iniisip niya talaga yung pamilyang Pilipino, no, papaano ang pamilyang Pilipino, malapit na ang Pasko, di ba? Kumbaga, just imagine mga lords kung si VP Inday Sara ang presidente, di ba? And tama yung sabi ni VP Inday Sara na wala pa yan sa akin. Di ba? Kasi si VP Inday Sara, araw-araw, inaatake siya ng mga buwaya, ang daming umaatake kay VP Inday Sara, ang daming naninira kay VP Inday Sara. Tapos, ang presidente pa natin ang may ganang parang na-deceive daw siya. Naku, Mr. President, love na love ka naman ng media eh. Mr. President, love na love ka naman ng mga buwaya eh. Diba? Love na love ka naman ng mga senador eh. Even Risa Hontiveros nga! Love na love ka na eh. Diba? Pero si VP Inday Sara, araw-araw siyang pinupulutan ng mga buwaya, araw-araw siyang pinupulutan ng mga anti-Duterte. Diba? Pati media, pati mainstream media. Kaya VP Inday Sara, magpakatatag ka lang talaga, no? Alam ko at naniniwala kami na yung ginagawa nila ay paninira lang talaga para sa'yo. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is Drag me to hell. Drag me to hell. Drag me to hell. Love trip talaga ito si VP Inday. Actually, may point siya. Kasi pansinin nyo, halos lahat sa House, di ba, dinadrag pababa ang Office of the Vice President at si VP Inday Sara. Pati sa Senado, si Risa Hontiveros, di ba? Sino pa ba? Yan, pati yung First Lady, di ba? Wala, hindi naman kasali. Sasali-sali. Kaya nagkanda leche-leche. Minsan, media pa. O, di ba? Joint force talaga sila. Tapos si BBM, kunwari, bait-baitan. Di ba? Pero hindi man lang niya prinotektahan at pinagtanggol si VP Inday Sara. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Kaya tama yung tagline na drag me to hell. Grabe talaga mga lods, no? Talagang silang lahat joint force talaga sila para, di ba, hilain pababa si VP Inday Sara. Yes, ma'am. Ma'am, having
said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente. Inakaupo ngayon. Ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba? Boom. Sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Boom. Kayo, kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo, Tama. kayo na. Tama. Huwag nyo na ako isali. Tama. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1. Para sa akin. Yan, sinimulan nyo. Make sure kaya nyong tapusin, ha? Nananahimik si VP Inday. Di ba, nagtatrabaho at ginagawa niya lang ang kanyang mandato. Tapos ginaganyan nyo? Ha, Marcos administration, ginaganyan nyo si VP Inday? Now, make sure kaya nyong tapusin ang sinimulan nyo. Kasi pag hindi nyo kayang tapusin, si VP Inday Sara ang tatapos sa inyo. Diba? Saan pa ni VP Inday Sara? Kayo, kung gusto nyo ng pera, kung nangututan, kumbaga kung nasusulsulan kayo ng pera, kayo na. Huwag nyo siyang idamay. Tama yung desisyon ni VP Inday Sara na lumayo talaga, sa totoo lang. Kasi yung mga nagkampihan, yung mga nagkumpul-kumpul, grabe, katakot-takot na nakawan at korupsyon ang pinaggagawa sa bansa natin. And buti na lang as early, talagang, di ba, nakipag-split si VP Inday Sara. Kasi katakot-takot talaga ang nangyayari ngayon, sa totoo lang. Kung hindi ka lang bulag at bingi, ha,